ang lumutang na tanong. Mula nang iabsuelto ng Korte Suprema ang grupo ni Hubert Webb sa kaso ng Visconde Massacre. Ito kabilang dyan. Dapat pa bang pagtiwalaan ang mga ahensya na humawak sa kaso noon? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Acquitted Hubert Jeffrey P. Webb. Matapos ang desisyon ng Korte Suprema na iabsuelto si Hubert Webb at kanyang mga kasama, ang tanong, palpak ba talaga ang investigasyon noon ng NBI sa Visconde Massacre? Nagkamali rin ba ang Department of Justice na nagpursige laban sa noong mga suspect sa krimen? Challenges for the people in the current agencies to show na, hindi kami ganyan. But yes, the decision will naturally, ask people to doubt, bakit umabot ng ganito. Ayon kay Attorney Maidas Marquez ng Supreme Court, sa desisyon ng Korte Supremang nag-absuelto sa grupo ni Webb, di raw ibig sabihin nito na patunayang inosente ang mga na-absuelto. Ang sabi ng Korte Suprema, may mga pagdududa sa ebidensya ng prosecution, kaya di maaring sabihing guilty beyond reasonable doubt ang grupo ni Webb. Ang naging decision dito ay hindi lamang napatunayan ng prosecution beyond reasonable doubt yung pagkakasala ng mga akusado. Hindi naman ibig sabihin ito na sinasabi ng ating mahistrado na inosente o walang sala ang mga naging akusado dito. Halos 20 taong ipinaglaban sa korte. 3 grupo ng suspect ang iniharap. Ang 2 unang grupo, inaresto pero pinawala ng korte dahil di rin sapat ang ebidensya. 5 NBI director ang pinagdaanan ng kasong ito. Hanggang ngayon, iba-iba ang opinyon nila. Napatunayan namin ng investigasyon na si Jessica ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, Okay. At according to her testimony, twice siya na nag-attend ng PAT session before the incident happened. I'm sorry for Mr. Visconde. And of course, I am disappointed na hindi nagbunga ng maganda yung aming ginawa. Pati hudikatura na hati ang opinyon sa kasong ito. Guilty sina Webb sa Parañaque RTC at Court of Appeals. Si COMELEC Commissioner Lucinito Tagle ay isa sa mga hukom ng Court of Appeals na humawak sa Visconde Massacre. Noon pa man daw, pabor na siya sa pagpapawalang sala kina Webb dahil hindi sapat ang ebidensya laban dito. Third group na ito sila Hubert So medyo para bang nakakaduda, Bakit ganun? So, para bang, to say the least, para naghahanap lang sila na, sige, makahuli lang, masob lang itong crime na ito. Pero ayon kay Attorney Te, may pagkakataon pa para patunayan ng NBI ang kredibilidad nila. It just highlights the fact that, pag ganitong kaso, there should be a premium really to good investigation, case preparation, and even appreciation of witnesses. Pangmulat isip daw ang nangyari sa Visconde Massacre case na ang bawat ebidensya dapat iniingatan at ang bawat akusasyon dapat may kaakibat na matibay na ebidensya para makamtan ang tunay na hustisya. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Friends na raw ulit sina Kris Aquino at James Yap sa kabila ng kanilang paghihiwalay. Inimbitahan kaya ni Kris si James sa Noche Buena? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Well, kasi ang corn, yes, that's a cheese, but later pa yan. So this is cheese na hotdog and beef na hotdog. Idadagdag ko na. This is hotdog. Yeah, but this one is cheese inside din. Nakigulo si Baby James na mag-taping si Kris Aquino sa episode ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Ang bunso ni Kris, sobrang nagpakita ng kakyutan. Halos every 5 minutes, may tanong si Bimbi. Lahat na. Ano family ko? Family ko, Tita Bolsy, Tita Bubu, who else? Tita Pinky, and then, who's your tito? Tito? Tito Noy. And then, Tita Biel. Yes, yun ang family. Maraming aabangan sa episode. Isa na dito na pag-usapan din ni Kris at Jessica ang love life ng presidente. When Liz was talking to me about it, I really said, Liz, I want us to stay friends. Busy raw ngayon si Kris dahil sa Christmas season. Pero naisingit pa niya sa kanyang tight schedule ang gift-giving niya kahapon sa mga taga-Pasig. Bilang pasasalamat daw ito sa pagmamahal ng mga Pasigyenyo sa kanyang pamilya.
Sa naturang event, ikinwento ni Chris na maganda na raw ang pagkakaibigan nila ni James Yap, alang-alang sa kanilang anak. Sa Christmas ba, ano ang plans ninyo ni James? Kung meron ba, kasali ba siya? Okay, I'm praying for him that he makes it to the semifinals para may laro siya ng 25-26 para makanood si Bimbi sa kanya. Nagpe-pray ko na makapasok sila sa semifinals kasi friends na kami. I-invite po ba siya sa noche? Hindi. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang hottest sa mundo ng showbiz ngayong Miyerkules. Bukas ulit mga kapuso. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. 30 hubot-hubad na lalaki ang tumakbo kanina sa Palma Hall ng Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Ito yung taunang Oblation Run. Ayan po silang tema ngayong taong ito. Justice for Apo, Justice for Lasal, Bar Blas at Justice for All. Hiniling daw nila o inihiling nila sa pamahalaan na imbestigahan ng mabuti ang insidente. Bukod sa daang-daang estudyante, may mga dumayo rin sa UP para manood ng Oblation Run. At yan po ang mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 10 araw na lamang at Pasko na mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.